sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Karamihan sa atin ay nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Parte na nga yata mga ka-online yon na mga plano natin sa buhay. Dahil hindi lahat ay sinaswerteng magkaroon kaagad ng bahay na matatawag. Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga kaistorya. Ako nga pala si Clea, 42 years old at nakatira dito sa Cavite. Hindi ko nababanggitin kung saang parte ng Cavite pero sigurado naman ako na maraming makakaalala kung saan ito nangyari. Dati nga pala akong nakatira sa Mindoro, Papa Dudut. Kasama ko noon ang nanay, tatay at 3 ko pang nakababatang kapatid. Ako ang panganay sa aming 4, bilang panganay ay nakaugalian na yata natin na tayo ang palaging nagsasakripisyo. Tayo ang unang magsasakripisyo para sa mga mahal natin sa buhay. Dahil ganon ang nangyari sa amin noon sa pamilya. Nang makatapos ako ng high school ay saktong nasa high school na rin ang 2 ko pang nakababatang kapatid. Kaya napilitan na akong hindi magpatuloy sa pag-aaral. Sobra talaga akong nalungkot. Dahil pangarap ko ang makatungtong at makapagtapos ng kolehiyo. Pangarap ko ang maging isang nurse. Pangarap na mula nang tumigil sa pag-aaral ay sinimulan ko na rin pong kalimutan. Papa Dudut, tumulong na lamang ako sa mga gastusin sa bahay. Nagtrabaho ako bilang tindera ng karne ng manok at baboy sa palengke. Tuwing Sabado at Miyerkules lamang yon dahil yung ibang araw na sarado ang palengke, sa karinderya naman ako nagtatrabaho. Ako kasi yung tipo ng tao na ayokong may nasasayang na oras o araw. Ayoko nang hindi napapakinabangan ng tama ang oras ko. Kaya naman hanggat maaari gumagawa ako ng paraan para makatulong sa bahay at sa mga magulang ko. Papa Dudut, isa sa mga pinakamahirap na parte ng buhay namin noon ay yung wala kaming permanenteng tirahan ng mga magulang at kapatid ko. Umuupa lamang kami ng maliit na bahay at madalas kapag nagigipit kami ay hindi na namin nababayaran ng upa na yon. At kailangan naming umalis, mahirap talaga na walang permanenteng bahay, lalo na at lumalaki na ang kapatid ko. Kaya nang makitira kami noon sa bahay ng pinsan ni tatay ay nag-decide ako na magtrabaho sa Cavite. Sigurado ka ba na gusto mo magtrabaho sa Cavite? Tanong ni nanay habang tinutulungan niya akong mag-impake ng gamit ko. Yes po, nay. Yung dati ko pong kaklase. Nagtatrabaho ngayon sa factory doon at matutulungan niya raw po ako na makapasok at makapagtrabaho doon. Tugon ko. Napansin ko na nagsimulang maluha si nanay, Papa Dudut. Nay, umiiyak na naman po kayo? Ang wika ko. Pasensya ka na ha, medyo nagigilty lang kasi ako. Ang sabi niya. Bakit naman po kayo nagigilty? Tanong ko. Dahil hindi mo naman kailangan na gawin to. Hindi mo responsibilidad na magtrabaho para sa pamilya na ito. Tugon niya. Napabuntong hininga ako, yun din kasi ang nasa isipan ko. Pero syempre, ayoko na mas lalong mag-guilty ang nanay ko kaya pinigilan ko ang sarili ko na sangayunan ng sinasabi niya. Hinawakan ko na lamang ang kamay niya at ginuhit ang ngiti sa mga labi ko. Gagawin ko po ito kasi mahal ko po kayo ni tatay at ng mga kapatid ko, ang wika ko. Lalong naluha si nanay. Basta nay ha, huwag po kayong mag-alala sa akin kasi palagi naman po akong magte-text o tatawag sa inyo.
Palagi rin po ako magpapadala ng pera sa inyo at mag-iipon ako. Mag-iipon ako para makabili ako ng sarili nating bahay at lupa. Yun po ang magiging regalo ko sa inyo ni tatay. Pangako ko po yan sa inyo, ang wika ko pa. Papadudot, mula nang huminto ako sa pag-aaral ay kinalimutan ko na ang pangarap ko na maging nurse. Naging pangarap ko noon nang mabigyan ng bahay at lupa ang mga magulang ko. Kaya kahit mabigat sa akin ang naging desisyon ko na paglayo ay tinis ko ang lungkot dahil gagawin ko yon para sa pamilya ko. Nakitira ako noon sa bahay ng dati kong kaklase na si Deli. Naging best friend ko siya mula first year hanggang fourth year high school. At nang minsang umuwi siya ng Mindoro ay nakwento niya nga na magandang trabaho niya sa Cavite. Regular na raw siya sa kanyang factory na pinagtatrabahuhan. At kahit na hindi kalakihan ang kinikita niya ay nakakabawi naman daw siya sa mga overtime. Kaya malaki kahit papaano ang naipadadala niyang pera sa mga magulang niya. Papadudot, maliit lang ang apartment na tinutuluyan ni Deli. Pag isa o dalawang tao lang talaga yon. Mabuti nga at pumayag siya na makishare ako sa tinutuluyan niyang bahay. Siya na rin ang nagsuggest noon dahil mas makakatipid pa raw siya. Lalo na sa mga gastusin. Naghati kami sa upa, bayad at tubig at kuryente. Pati na rin ang mga grocery ay pinaghatian naming dalawa. Ang nakakatuwa kay Deli ay matipid din siyang tao. Kaya hindi ako nahihirapang mag-adjust. Mas nahahawahan niya kasi ako sa pagiging matipid niya. Nang dahil doon ay nakapagpapadala ako palagi ng pera sa Mindoro. Masipag din sa trabaho si Deli, papadudot. Sabay kami nag-overtime at umuuwi ng bahay. Hanggang sa napansin niya na mas madalas na akong nag-overtime sa kanya. Nag-aalala na rin siya minsan sa akin kasi baka raw napapabayaan ko na masyado ang sarili ko dahil sa subsob na pagtatrabaho. Ang sabi ko naman ay inaalagaan ko pa rin ang katawan ko. Alam ko kasi na hindi ako pwedeng magkasakit dahil magiging kawawa ang pamilya ko sa Mindoro. Basta kapag may kailangan ka ay huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, wika pa ni Deli. Oo naman, tugon ko. Tayong dalawa na lang ang magkababayan dito kaya dapat na tayo-tayo rin ang nagtutulungan, ang sabi niya. Kaya nga nagpapasalamat ako sa iyo kasi naging malaking tulong ka talaga sa akin. Ang sabi ko. Magkaibigan tayo, Clea. Kaya syempre tutulungan kita. Saka mabait ka ring tao. Pareho tayo na ginagawa ito para sa mga pamilya natin. Kaya naiintindihan kita, ang wika pa ni Deli. Maswerte ako na sa dinami-dami ng tao sa mundo. Siya ang naging kaibigan ko, papadudot. Handa akong damayan sa mga problema ko at tulungan na hilahin ako pataas. Kaya nga halos kapatid na rin ang naging turing ko sa kanya. Papadudot, sa trabaho ko na rin nakilala si Danilo. Bukod kay Deli ay siya rin ang madalas na nakakausap ko tungkol sa mga problema at kwento ng buhay ko. Mabait na tao si Danilo at palagi siyang handa na makinig sa akin. Pareho kami ng shift sa trabaho kaya kaming dalawa ang madalas na magkasama hanggang sa mga break time namin. Overtime ka na naman? Tanong ni Danilo nang maabutan niya ako sa trabaho. Oo, holiday kasi ngayon at sayang ang double pay kung hindi ako mag-overtime, tugon ko. Magpahinga ka naman kahit na konti, wika niya. Hindi naman ako pagod ang sabi ko. Hindi raw pero iba ang sinasabi ng mga mata mo, wika niya. Napatingin ako sa salamin na kinuha ko mula sa bulsa ko. Anong meron sa mga mata ko? Tanong ko. Ang lalim na kaya ng eye bags mo. Buti na lang kahit eye bags ka maganda ka pa rin. Wika pa niya. Ang huling sinabi ni Danilo ang nagpangiti sa akin kasi hindi ko inaasahan yon. Naku, napaka-bolero mo talaga kahit kailan. Kunwari singhal ko sa kanya. Hindi ako babaero, nagtataka nga ako
na bakit hanggang ngayon ay wala ka pa ring boyfriend, ang sabi pa niya. Kasi hindi ko pa yun priority. Alam mo naman ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Napakarami kong gastusin para lang unahin ko pa ang sarili ko. Tugon ko. Pero wala ka bang nagugustuhan na tao ngayon? Pag-uusisa niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Nagugustuhan as in yung parang gusto mong maging boyfriend, wika niya. Mas lalo akong natawa kasi hindi naman ganon mag-usisa ang kaibigan kong si Danilo. Alam ko, ikaw magtrabaho ka na lang. Ang dami mong tanong. Pagtawa ko sa kanya. Tinatak ko na lamang sa isipan ko noon na hanggat hindi ko natutupad ang pangako ko, kina tatay at nanay ay hindi ako papasok sa isang relasyon. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa at ayaw ko ng bagong responsibilidad sa buhay. Kaya nakontento na lamang ako sa kung ano ang meron ako sa buhay ko. At kahit pa nga may ibang lalaki na nagtatangkang manligaw sa akin noon, ay hindi ko sila pinapansin o ini-entertain. Isa na nga sa mga pinakamakulit na nanligaw sa akin ay si Angelo. Isang security guard sa pinagtatrabahuhan ko. Mabait si Angelo, may itsura naman siya at may isa ng anak. Hiwalay siya sa dati niyang kinakasamang babae at nasa kanya ang anak nila. Kaya naman hindi ko naisip na pwede kaming maging magkarelasyon. Wala naman akong issue sa may anak na papadudot. Saka mabait talaga si Angelo dahil may mga oras na pinagbabaon niya pa ako ng pagkain para sa lunch break. Kaya lang kasi parang hindi ko gusto na magkaroon ng asawang may anak na sa ibang babae. Wala akong issue sa mga single parent at humahanga pa ako sa katatagan nila. Pero syempre bilang babae na lumaki at maagang sumalon ng responsibilidad sa buhay, ayoko ng dagdag na responsibilidad. Dahil pakiramdam ko ay hindi ko may enjoy ang pagsisimula ng bagong pamilya. Para sa akin lang naman yon. At alam ko na iba't iba tayo ng paniniwala sa buhay. Pwedeng dumating ang araw noon na magkagusto rin ako sa taong may anak na. Pero dahil may malaki akong responsibilidad sa buhay, ang nasa isip ko noon ay kailangan kong magampanan ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Bes, ano nang level ninyo ni Danilo? Tanong ni Deli habang magkasabay kaming nag-almusal sa maliit na kusina ng aming apartment. Anong tanong naman yan, friend? Natatawang balik tanong ko. Sus, kunwari pa to. Alam mo naman ang ibig kong sabihin. Panunukso pa niya. Inipan ko muna ang mainit kong kape. At saglit na humigop noon bago sumagot sa sinabi niyang yon. Magkaibigan lang kami ni Danilo, wika ko. Magkaibigan na malapit nang maging magkaibigan, muling panunukso niya. Ano ka ba? Huwag mo nang bigyan ng mali siya yung ginagawa ng tao. Mabait lang talaga siya, ang sabi ko naman. Alam mo Clea, marami akong kilala na mabait na tao pero iba naman si Danilo sa'yo. Ramdam ko na noong una pa lamang ay may pagtingin na siya sa'yo. At alam ko na nararamdaman mo rin yon, wika pa niya. Hindi ako sumagot. O bakit bigla ka na lang natameme dyan? Tanong pa niya. Uy hindi kumakain kasi ako nitong pandesal. Kunwari sabi ko naman. Naku ayaw pa kasing umamin na gusto niya na rin si Danilo. Kaya nga binasid mo yung ibang manliligaw mo dahil may gusto ka ng ibang tao, ang sabi pa niya. Grabe naman. Hindi naman sa ganon, wika ko. Matagal na tayong magkaibigan kaya kilala na kita. Alam ko na ang mga tipo ni Danilo ang gusto mo. Mabait, gwapo at maginoo. At wala naman akong nakikita na masama kung magkagusto ka sa kanya. Kasi pareho kayong single at walang sabit. Isa pa ay bagay na bagay kayo sa isa't isa. Sabi pa ni Deli. Mapadudot may iba rin talagang lalaki ang nagtangka pa na manligaw sa akin. May itsura rin naman ako dahil sa maputi at makinis ang kutis ko. Maingat at maalaga rin kasi ako sa katawan kahit napapaano. At yun ang madalas na nagugustuhan nila sa akin.
Kahit pa medyo kuripot ako, alam ko pa rin kung paano dapat na alagaan ang sarili ko. Lalo na at may pamilya ko na sinusuportahan. Alam mo na hindi ko priority ang pagbo-boyfriend kaya kahit gusto ko si Danilo, hindi pa pwedeng maging kami, tugon ko. Hindi pa ibig sabihin pwede sa future muling panunukso ni Deli. Naku, ewan ko sa iyo, pasinghal ko kunwari sa kanya. Papa Dudut, sa lahat ng mga lalaking sumubok na manligaw sa akin ay si Danilo talaga ang pinaka nagustuhan ko. Dahil sobrang bait niya na tao. Wala akong masasabi kung hindi deserve niya ang mahalin ng sobra ng isang babae. Bagay na alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa. Saka isa pa ay hindi rin naman ako sobrang sigurado na gusto niya rin ako. Kasi ni minsan ay hindi siya nagtapat sa akin ng nararamdaman niya. Puro pasaring lang at pasimpleng pagpaparamdam na sapat na para malaman ko na pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Papa Dudut, 6 na taon na akong nagtatrabaho sa Cavite nang pumanaw ang mga magulang ko dahil sa magkaibang sakit. Si tatay ay dahil sa komplikasyon sa diabetes at atake naman sa puso ang kinamatay ni nanay. Magkasunod na taon lang din silang namatay, kaya grabe ang naging epekto noon sa akin. Akala ko nga ay hindi ko nakakayanin pa ang magpatuloy sa buhay pero dahil sa mga kaibigan ko ay naging matatag ako, Papa Dudut. At muling nagpatuloy. Doon na rin kami nagsimulang magkanya-kanya ng mga kapatid ko. Nagkasawa sila at bumuo ng kani-kanilang mga pamilya. Dahil sa pangyayaring yon ay mas nagkaroon na ako ng oras para sa sarili ko. Doon na rin kami nagkaroon ng relasyon ni Danilo hanggang sa naging asawa ko na siya. Mabilis nga lang ang pangyayari sa pagitan namin ni Danilo at halos wala nang ligawan na nangyari pa dahil alam naman namin na matagal na namin gusto ang isa't isa. Pagkalipas ng 1 taon, nagpakasal na rin kami at nagsama sa isang bahay para bumuo ng pamilya. Simple lang naman ang mga plano namin noon. Wala kaming magarbong handa o mga bagay na binili para sa aming sarili. Umupa lang din kami noon ng isang maliit na bahay. Hanggang sa mabuntis ako at magkaroon kami ng 2 anak na babae, Papa Dudut. Doon namin mas naramdaman na hindi talaga madali ang buhay may pamilya. Dahil habang lumalaki ang 2 anak namin, nagsisimula na rin kaming maging gipit sa mga gastusin. 3 years old ang panganay namin at 2 years old naman ang bunso ng magdesisyon si Danilo na magtrabaho sa abroad. Ayaw ko sana kasi ayaw kong lumaki ang mga anak namin na malayo ang tatay nila. Pero ayaw rin namin na masayang ang opportunity na dumating sa amin noon. May pinsan kasi si Danilo na nagtatrabaho sa Saudi na pwedeng makatulong sa kanya na makaalis kaagad ng bansa at makapagtrabaho doon. Kaya hindi na nga namin sinayang ang pagkakataon na yon. Pumayag ako na umalis si Danilo at magtrabaho sa malayo. Hindi ganon kadali ang mawalay sa amin ang haligi ng aming tahanan, Papa Dudut. Pero nagpakatatag ako. Lalo na at para sa mga anak namin. Dahil hindi kaagad kami nakabawi sa mga ginastos namin para makaalis ng bansa, si Danilo ay naging doble ang pagtitipid na ginawa ko noon sa bahay namin. Naramdaman at nakita ko rin ang effort ni Danilo sa pagtatrabaho niya sa Saudi bilang truck driver. Dahil wala naman siyang bisyo, wala siyang masyadong ginagastos para sa sarili niya. Sa awa ng Diyos ay nagsimulang magbunga ang pagsasakripisyo na ginagawa namin para sa aming pamilya. Pagkalipas lang ng 3 taon na pagtatrabaho niya sa Saudi, nakabili na kami ng sarili naming bahay sa isang subdivision sa Cavite. Row house yon at nakuha namin sa mas mababang halaga. Pinarenovate namin bago namin tinirhan ng mga anak ko. Kasama si Danilo, natapos na kasi ang kontrata niya at nag-decide siya na dumito na lamang sa Pilipinas. Bumili kami ng van para yun na lamang ang pagkakitaan niya. Ng mga panahon na yon ay wala na akong mahihiling pa dahil
para bang naibigay na sa akin lahat ng pangarap ko sa buhay. Masayang pamilya, malusog na mga anak, mapagmahal na asawa at ang matagal ko ng pangarap na aming sariling bahay. Totoo nga na kapag marunong kang maghintay, ibibigay sa iyo ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Hindi ko makakalimutan ang unang gabi namin sa aming bagong bahay, Papa Dudut. Hating gabi na ata yon nang magising kaming mag-asawa dahil sa away na naririnig namin sa katabing bahay. Para mag-asawa na nagsisigawan at may pagdadabog o paghahagis ng mga gamit pa kaming naririnig. Row house kasi ang mga bahay sa subdivision na yon, kaya kapag malakas ang ingay ay maririnig kaagad ng katabing bahay. Gusto ko na sanang bumangon pero kaagad din nawala ang ingay. Kinabukasan noon ay nakita ko ang nakatira sa katabing bahay namin. 2 magkapatid na babae. Binati ko pa sila habang nagdidilig sila ng mga halaman at ako naman ay nagwawalis sa bakuran. Gusto ko sanang itanong ang tungkol sa away na aming napakinggan. Pero dahil yon ang unang beses na nagkabatian at nagkita kami ay hindi ko na inusisa pa. 1 linggo ang lumipas at nagising ulit kami ni Danilo sa away at gulo na aming naririnig mula sa kabilang bahay. Mas malakas ang ingay na yon na para bang nagkakasakita na ang mga tao sa bahay na yon. Nang plano na naming silang puntahan, muling nawala ang ingay kaya hindi na kami nag-usisa pa. May ilang beses pa nangyari yon hanggang sa naglakas na ako ng loob na itanong ang tungkol sa ingay na napapakinggan namin tuwing hating gabi ng linggo. Papa Dudut, nagulat ako nang malaman ko na wala palang lalaki ang nakatira sa katabing bahay namin. 2 babae na magkapatid lang sila at wala silang ibang kasama doon. Ang sabi nila ay wala rin daw silang napapakinggan na ingay sa ganong oras na nagigising kami ng asawa kong si Danilo. Imposible rin daw na sila yon dahil night shift sila pareho sa mga trabaho nila at walang naiiwan na ibang tao sa kanilang bahay. Doon ako nagsimulang kilabutan dahil sigurado kami ng asawa ko na sa bahay nila nanggagaling ang ingay na aming napapakinggan. Papa Dudut, hindi lang yon ang nakapagtatakang nangyari sa katabing bahay namin. Dahil sa tuwing aalis ang magkapatid para sa panggabing trabaho nila, ilang beses kong nakikita na parang may nakaupong babae sa may garden nila. Mahaba ang buhok at nakasuot ng duster. Minsan din ay may nakikita akong bata na naglalaro doon. Nakakakilabot lang dahil nangyayari yon sa tuwing 10 oras na ng gabi. Yung nilalamo na ng dilim ang paligid. Tapos kapag hating gabi ay mapapakinggan na naman namin ang sigawan na minsan pa ay may kasamang pag-iyak ng bata. Hindi nagtagal, Papa Dudut, nalaman namin na ang katabing bahay pala namin ay nagkaroon ng nakakatakot na istorya. May nangyaring massacre doon ilang taon nang nakakalipas. Konti pa lang daw ang nakatira sa subdivision at pinasok daw ng 2 magnanakaw ang bahay na mag-asawang nakatira doon. Ang asawa raw kasi nito ay nagtatrabaho sa abroad kaya walang ibang nakatulong para iligtas ang buhay nila mula sa masasamang tao. Pinagsamantalahan ang nanay bago pinatay at ang batang lalaki na anak nito ay pinukpok daw ng bato sa ulo na naging sanhi ng kamatayan nito. Nakakalungkot ang pangyayari na yon na dahilan para mag-iwan ng nakakatakot na alaala sa aming katabing bahay. Kaya nga raw walang tumatagal sa bahay na yon at palaging umaalis ang sinuman na nagtatangkang tumira doon. Wala pang 1 taon ang lumipas, umalis na rin doon ang magkapatid na babaeng nakatira sa bahay na yon. Sinabi nila na nagsimula na rin silang makarinig ng mga kung ano-ano at nakakaramdam ng nakakatakot na bagay sa bahay na yon. Minsan pa ay nasisira na rin ang mga gamit nila na bigla-bigla na lamang bumabagsak kaya hindi na nila kaya pang tiisin yun. Papa Dudut, mula nga nang umalis ang magkapatid, wala nang gaanong tumagal na tumira sa katabi naming bahay. Mas lalo tuloy yung binalot ng lungkot at takot dahil parang napabayaan na ito. Matataas na ang damo sa garden, kalawang na ang gate at palaging walang ilaw. Pero kapag napapadaan ka doon ng 10 oras ng gabi ay mararamdaman mo na parang may nakatingin at nagmamasid sa iyo na nagmumula sa katabing bahay namin.
Hanggang dito na lamang ang kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Lubos na gumagalang Clea. Maraming kwento ang pwedeng pagdaanan ng isang bahay dahil marami na ring pamilya ang tumira doon. Bawat pamilya ay nag-iiwan ng iba't ibang klase ng alaala sa bahay kung saan sila minsan tumira. Pwedeng masaya, malungkot o kaya naman ay nakakatakot na mga alaala. Kagaya na lamang ng katabing bahay ng ating letter sender na si Clea. Hindi man sila gaanong naapektuhan sa naging kwento ng bahay na yon, naapektuhan pa rin ang mga tao na nagtatangkang tumira doon dahil mawawalan sila ng kapayapaan sa kanilang isipan. Kaya bago tayo kumuha ng bahay na nais nating gawing tahanan ng ating pamilya, ugaliin nating itanong ang kwento ng bahay na yon. Ipabless natin at huwag nating kakalimutan na palagi tayong magdasal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.